Good morning, everyone. Magandang umaga po, mga kapatid. Tayo po ay saglit na manahimik. Ilalaan po natin itong oras na to bago po sa mensahe ng Panginoon upang ating pong makausap ang Diyos sa ating mga puso. Marami po tayong mga dapat dalhin sa ating Panginoon. Sitwasyon ng ating bansa, marami pong hanggang ngayon mga nasa evacuation centers, mga magkakasunod na mga calamities na dumating sa atin. Marami pong mga namatay just in the neighboring province of Batangas. Marami pong namatay dyan. So we remember them in our prayer, mga mahal sa buhay na naiwan. Dito po sa church, may mga kapatid tayo na kilala natin na mga may sakit, may mga pinagdadaanan. Atin po silang ilapit sa ating Panginoon. Sige po, gamitin po natin itong mga sandali pong ito upang ating makausap at ating mapakinggan ang ating buhay na Diyos. If you are here today, kapatid, and you want to be prayed for, I don't know anong konteksto niyan, ano ang sitwasyon mo sa buhay, pero gusto mong may panalangin ngayon, without any details, just stand up kung nasaan ka, kapatid. We want to pray for you. We want to minister to you this morning just before we hear the message of the Lord. Or if you are here, you know someone in pain, you know someone suffering, you know someone mabigat ang pinagdadaanan, you want to represent that person kasi hindi siya makapunta ngayon. Would you stand? Now, let's pray together. No, dali natin sa Panginoon yan. Hindi natin alam kung anong mga sitwasyon na yan. And if you are here, kasi matatapos na itong taon na to, and you just experience the goodness of God in a spectacular way, you cannot explain. Ang gagawin mo lang ngayon is just say, Lord, I don't deserve this, but thank you. No? Kung yan ang gusto mong gawin, just stand up. Father, the constant presence, the interaction of joy and suffering sa buhay namin, Panginoon, it reminds us that we are humans. And we are still here in this world. We are alive. And because we live, because we are in this world, what we need to do is to exercise our faith in you. Mamuhay, Panginoon, sa ilalim ng pag-asa galing sa inyo. Iba-iba, Panginoon, ang dahilan kung bakit ang inyong mga anak ngayon ay nakatayo.
Maaaring ang iba, Panginoon, nakatayo dahil ito na lang ang kaya nilang gawin, Panginoon. Ang tumingin sa iyo, sumuko sa inyo at sabihin, Lord, yung mga storms ng buhay is too much to bear. We need your help. We need your mercy. And your word reminds us, Lord, constantly when we read your word, nakikita namin, Panginoon, sabi niyo mga salita, you are close to the brokenhearted. You enter the pain of your people. So today, Father, those who are standing, Panginoon, na ang dala-dala, Panginoon, ay sufferings, kabigatan ng buhay, mga problema, even making big decisions in life, Lord, mga transitions na hinaharap. Ano man ito, Panginoon, ito man ay sa relasyon, ito man ay actual na physical pain, Lord, karamdaman, ito man, Panginoon, ay kahirapan ng buhay, kawalan ng buhay, Panginoon. Lord, dinadala namin ito sa inyo sa umaga pong ito. Speak to us, Lord. Speak to our situation. And yet, some other people here ay nakatayo, Panginoon, hindi sila mismo, Panginoon, but they are representing a loved one, a friend, an acquaintance, Lord, na hindi ngayon makapunta. Lord, hear their prayers. Thank you, Lord, sa mga taong tumatayo, Panginoon, on behalf of other people. Bless their hearts. Minister to us this morning, Father. Lahat ng kabigatan, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo. Because your word in 1 Peter tells us, Lord, you care for us. Nagmamalasakit kayo sa amin, Panginoon, bilang aming Diyos. And yet, some of us here, Lord, nakakatuwang isipin kasi tumatayo sila, Panginoon, bilang manifestation, pagpakilala, Lord, na naging mabuti kayo sa kanila, Lord, kasi matatapos na itong taon na ito. And throughout this year, ang kanilang naranasan, Panginoon, at nakita, Lord, na highlight sa buhay nila ang iyong kabutihan, mga pagpapala. Yung grace po ninyo, Panginoon, yung provisions po ninyo, yung miracles ninyo sa kanila. Lord, tanggapin po ninyo ang pasasalamat mula sa puso ng mga kapatid na ito. Thank you, Lord, for this gathering. Thank you that we can come to you. Lord, as we are, we can come to you, Lord, honestly. At ang sabi ng inyong salita, Panginoon, lahat ng lumalapit sa inyo, hindi nyo itataboy. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat kami, sumasamba kami, Panginoon, sa inyo sa umaga pong ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Amen. Maaari na po tayo maupo, mga kapatid. Again, good morning. Welcome sa All Generation Church. At Christmas na po dito sa church. Just 1 month to go. December na. And of course, dito sa Pilipinas, mahaba naman yung ating celebration ng Christmas. Kung nakikita po ninyo, dito sa ating church, ay may mga decorations. May mga nagpapaalala sa atin na Christmas na. Maaari po ba nating pasalamatan sa pamamagitan ng palakpak yung mga nag-decorate ng church? Yan. Mga deaconess, most of them, mga couple po sila. Salamat sa kanilang mga pagtitiyaga at creativity na inilagay po ito. Dahil sa kabila ng mga marami tayong pinagdadaanan, maganda rin naman na napapaalalahanan tayo na may pag-asa. Tama ba? Na si Jesus ay dumating. Si Jesus ay ang ating tagapagligtas. Okay. So, tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pong mensahe. At ito po yung pangatlong mensahe. Nag-umpisa po tayo ng maiksing series na doon po sa isang parable ni Jesus sa Bible, which is the parable of the sower, yung manghahasik at kanilang agricultural na mundo ay pinakita yung pagtatanim, paghahasik ng mga binhi upang tumubo ito, magbigay ng bunga. At nakita naman natin doon na marami pong mga eksena. Yan, maraming mga uri pala ng lupa. At yung mga lupa na yon ay they represent yung ating mga puso. Yan. Kung ang salita ba ng Diyos ay may nangyayari sa ating mga puso. So, iba't ibang mga klase ng lupa. Just a review, natakil lang po natin yung hard soil. Hard soil siya kasi nasa gitna, sa gilid siya ng daan, inapakan ng mga tao. So, basically, malinis yan, pero matigas yung lupa at nahulog doon yung mga binhi.
nothing happened there. A place where no seed could possibly survive. Kasi it gets exposed, and then the birds, representing Satan, di ba? Dumarating yon, kinakain yung binhi. So, hindi talaga nakatubo man lang. So, may mga ganun pong klase ng puso ng tao. If there's a strong message, this soil conveys, yung hard soil, it is the truth that Satan, mga kapatid, Satan doubles his time. Nagtatrabaho ng mabilis ang diablo to snatch away the seeds for fear of its transformative effects. Natatakot mismo ang demonyo na tumubo yung halaman sa puso ng tao at mamunga. Kasi magkakaroon talaga ng transformation. Para kay Satanas, dapat walang chance na tumubo yan whatsoever yung seed na yan. So try to reflect on that. That's how powerful the Word of God is. Na kahit ang diablo, mismong siya natatakot na tumubo yan. So he will prevent that seed from sprouting, let alone magbunga. Gagawin niya lahat to prevent that. And last Sunday was about the stony ground. Mabato. So try to imagine it. Napaka-creative ni Jesus, napaka-galing niyang communicator. He uses mga symbols for us to understand yung point. So, mabato, pero may konting lupa. Nahulog doon yung binhi. The seeds immediately sprout. But since the foundation is mababaw, it dies easily. So, tutubo yun, pero mamamatay din kaagad. The lesson is, there are people, mabilis nilang in-embrace yung gospel with gusto. Ano mo yun, yung masayang-masaya sila. Pero yung kanilang foundation, nagko-collapse when trials and difficulties of life arrive because of the gospel. Kristyano ka pala ha, so tutuksuhin ka, sasadyain kang pahirapan, at may mga taong hindi nila kaya yung ganong pressure. Tawag doon ni Jesus ay stony ground. So sa dalawang mga mensaheng ito, mga kapatid, mayroon pong mga constants, yung mga hindi nagbabago sa mundo na laging nagbabago. Number one, pinapaalala sa atin, there will always be faithful sowers. Meron mga tao na ang hangad nila magbahagi ng salita ng Diyos kahit anong mangyari. Part na ng kanilang existence yun. Part na ng kanilang mission sa buhay. Whenever there's an opportunity to share the gospel, they will just share the gospel. So hindi ho nawawala yung mga ganong tao. Number two, yung supply, nag-uuri kayong maubusan ng seeds representing the gospel, hindi po yan mauubos, mga kapatid. Hanggang nabubuhay tayo at hanggang hindi pa bumabalik si Jesus, there will always be a great abundance of seeds. Number three, ano mga reflections na pwede natin ditong kuhanin na hindi nagbabago? The real issue is the condition of your heart. May mga faithful, nagmamalasakit na mga tao, mag-share ng gospel. At yung gospel, laging nandyan yan. Anong language ang gusto mo? Salamat sa mga nagtatranslate. Salamat sa mga namimigay ng Bible. Di ba? May mga Gideons dito. Ang issue is your heart. Kaya nga, 4 na klase ng grounds, sinasabi ni Jesus dito. So check your heart. And panghuli dito, God ultimately desires that the seeds will bear fruit. Para saan pa nagtanim ka? Unless yung tinanim mo ay, tawag din, ornamental plant, siguro yung hindi namumunga, ayun. Pero kung nagtanim ka ng mangga, or saging, or ano man, yung ultimate purpose why you're doing that is mag-harvest. So yung ganun din po si Jesus. Today, let's talk about another kind of soil. So hard soil, stony ground, and then ito naman, soil na maraming tinik. No? This is the direct opposite nung message last Sunday.
last Sunday was about relentless persecutions. Nung naging Kristiyano ka, hindi ka na nilubayan ng pagsubok. Nakaka-relate ba kayo? Kung kailan ka sumunod sa Panginoon, saka naman dumami. Quote unquote, kamalasan. Di ba? Sorry for the word, no? Pero, naintindihan yung gusto kong sabihin. Nag-expect ka na, kung naging Kristiyano ka, maging masaya lahat. Pero, negative ang dumating. Yun. Last Sunday yun. Relentless persecutions. Today is about excessive prosperity. Kung binabagyo ka last Sunday, ito naman, nakakatakot din pala to. Sobrang daming abundance, yung prosperity. Both are fatal, mga kapatid. Kung hindi natin ito kayang harapin at hindi natin kayang i-handle. Yung sobra-sobrang pahirap at sobra-sobrang kasaganaan, parehong pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos. So surely, becoming a Christian, kaya niyang i-open yung mga maraming opportunities na dumating sa buhay mo. Mga enjoyable na mga bagay at pangyayari, maaaring dumating sa buhay mo. For example, practical na discussion. Your circle of friends gets wider. Pagpasok mo dito sa church, uy, engineer ka? Engineer din ako. Doktor ka, doktor, di ba? Connect. Dumarami yung lumalawak. You meet good people, hopefully. May mga mababait kayong nakakilala dito sa church. No? Tingnan yung kapatid, yung katabi nyo ngayon. Ang mukhang mabait. A lot of potentials unfold before your eyes. Pwede pala akong mag-carpool sa'yo. Pero hindi ako magbabayad. Di ba? Maraming mga potentials. Now, putting much emphasis on all this. Kung yan ang iyong focus, kapatid, without giving much thought on sufferings and trials, will impact your faith in a negative way. Kapag ang kaisipan mo ngayon ay puro saya, puro blessings, puro prosperity, naging Kristiyano ako, dumami yung mga pagpapala, tapos hindi mo naisip na part ng Christianity ay mayroong mga pagsubok na darating, magkakaroon ng imbalance yung iyong faith. You begin to see Christian life only as a secret recipe for success. Yan yung danger. Health and wealth scheme. It's dangerous. So I admonish you, I encourage you to check your heart today kung nandyan yung tendency na yan. At ine-entertain natin lagi yan kasi napaka-harmless na klase ng temptation. I want to emphasize this message using our own context as Filipinos. Okay? Last Sunday's topic was close to our hearts. Bakit? Kasi sanay naman tayo sa hirap eh. Di ba? I'm not saying that we are totally immune to pain. Na hindi ka na tinatabla ng pain, nakaka-insulto naman yon. But we are largely familiar with hardships. Tama? Since birth, pinanganak ka, many of us have been, unwillingly thrown into survival mode. Pagkapanganak pa lang sa'yo, survival na. No? Anong pinakamumurang gatas dito? Yun na lang. Wala hirap ng buhay. Now, exposure to survival mode intensifies. Bata ka, childhood, teenage years, adulthood, hindi naman wala yung kahirapan. So para bang sanay tayo ng konti as compared to our Western counterparts. Sanay tayo ng konti sa kahirapan. In other words, we know how to be patient in times of sufferings.
Sanay naman kami dyan. Diba? Baha. Baha lang naman pag umuulan. No? Resilient tayo ng konti. Our tough economic situation made us resilient sa mga bagay na yan. What is more challenging, mga kapatid, sa palagay ko, is the test of prosperity. Diyan ako mas natatakot. I fear this thorny soil more than the rocky one. I fear the temptation of prosperity than hardships. Our good and morally accepted intentions, mga kapatid, pag tumutulay na tayo sa temptation ng prosperity without thinking much about the totality of discipleship, minsan we justify yung ating mga actions, no? Ang ating mga motibo toward greedy and selfish actions. Kristyano ka pero you tolerate, if not instigate, corruption in the office. May sakit kasi yung nanay ko, kailangan ko na extra. Sakit kasi yung kapatid ko. Hindi makabayad ng tuition, so it's tolerate this. Or yung mga mabilisan na mga pagpapayaman. Kasi meron tayong reason, valid reason. We just need to accept, mga kapatid, that we are not the ultimate providers. God is. Kailangan ko itong gawin eh. Kahit Kristyano na ako at alam kong mali, kailangan ko itong gawin kasi ako ang breadwinner. Ikaw ang breadwinner, pero hindi ikaw ang bread maker. God is. We don't have the best of motives for others. Jesus does. Tumutulay tayo sa temptation ng prosperity, forgetting about discipleship, forgetting about the Word of God, setting aside yung emphasis na lumapit tayo sa ating Panginoon kasi meron nga tayong valid reasons. Resilient tayo sa kahirapan, pero napaka-gullible natin sa temptation ng prosperity. Kasi nga, lumaki tayo sa hirap. May pagkakataong ganyan, kaya nga, di ba, sa Pilipinas, bakit pa hindi nawawala yung mga scammers? No? Kasi ang dami nagpapascam. Why? Reason is instant success. Ipagpapalit natin ng church minsan at yung ating pagiging Kristyano dito sa mga bagay na to. Hindi ako nagsabi niyan, si Jesus. Thorny ground. Sabi ni Jesus, paalala sa atin, beware, guard against every kind of greed. Bantayan daw natin ating mga sarili sa lahat ng uri ng kasakiman. Life is not measured by how much you own. Luke 12:15. So, life lessons that can be derived from this parable. Tingnan natin to. First, the dangers of tolerated spiritual competition. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? So, naghasik, tumubo agad, kasi maganda yung lupa, pero mayroong mga tinik din. Mga halamang matitinik. A fertile soil can become thorny when it welcomes and tolerates spiritual competition. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Number one, when the church is used for personal agenda of enhancing one's identity and expanding connections. Tell you what? Ano yung ibig sabihin nito, Pastor? Pupunta ako dyan kasi maraming businessmen dyan. Pupunta ako dyan kasi maraming artista. So feeling mo, tumataas din yung quality ng identity mo.
because of the people there. And it's happening, mga kapatid. Personal agenda. Kailangang ma-validate yung aking pagkatao by connecting to these people. We tolerate spiritual competition. Pangalawa, dagdag ko dito, the church becomes like a social club or fraternity. Pupunta na lang dyan because of yung isang aspect which is fellowship, na mababaw na klase ng fellowship. Let me remind you, you don't have to do that. Why? Because God gives your identity and security. Ang Diyos mismo nagbibigay niyan sa iyo, hindi ibang tao. Pangalawa, when the church is seen as a magic formula for instant success and well-being. Maraming mga dualistic mag-isip. Yung spirituality, laging dalawa, no? Split level. Yung bang we merge Christian faith and superstitious beliefs in swerte or buenas, no? Parang, yes, I go to church kasi makakapasa talaga ako sa board exam. Kung i-straighten ko tong 8 Sundays dito, bibigay talaga ni Lord sa akin to. No? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? I hear people, at minsan parang iniisip ko, wag mo nang i-push, kapatid, yung statement mo na yan kasi delikado. Pastor, alam mo sekreto ng pamilya na yan? Bakit naging milyonaryo yan? Kasi nung mahirap pa lang sila, nagpagawa sila ng church. Wala silang halos pagkain, nagpagawa sila ng church, kaya binless sila ni Lord. Yes, but it's not a universal principle. Kung nangyari sa iyo, praise the Lord, pero huwag mo i-impose sa iba. Maghiwalay ang mag-asawa. Naintindihan niyo ibig sabihin? Nag-sacrifice yan sila, Pastor, 5 years. Hindi sila kumain. Hindi, joke lang. 5 years, nagsakripisyo sila, nagpatayo sila ng church. Kaya sila binless ni Lord ngayon. Maring totoo, pero maring hindi rin. Okay? Yun ang sinasabi ko dito. Pag tinitingnan mo yung church as a parang magic formula for instant success. Levi, mabait kang bata, no? Hindi mo pakuha yung... Yan. Sensya na. Levi kasi. Thank you, Levi. Merry Christmas. Pangatlo, when the church is considered as a place to acquire service and favor without a desire to enter a life of mutual commitment. Punta ako sa church na yan kasi pagpunta pa lang dyan, may mga nagpapayong sa'yo. Huh? Yung bang para ipamukha sa iba na importante kang tao, pumunta ka sa church. Para bang mas lalong na-inflate yung iyong ego pag nasa church ka. Parang sinasabing, Pastor, responsable kayo sa aking spiritual needs, mga anak ko at mga loved ones ko. You serve us. May mga statements na, Pastor, pag hindi mo pinuntahan niyang matanda na naghihingalo, nasa kamay mo ang dugo niya. His blood is in your hands. Huy! 75 years na yan. Hindi niya naisip na pumunta kay Lord. Tapos ako may kasalanan? Diba? Minsan ganun. Yung laging hino-hostage yung mga manggagawa. Mga kapatid, this soil is so good that it welcomes and tolerates competition. Napaka-fertile nitong soil na to na kahit anong ilagay mo dyan, tutubo.
mamumuhay ng sabay yung tunay na halaman at yung mga matitinik na halaman. At magko-compete sila sa nutrients, sa substance, magko-compete sila sa lahat ng bagay. I-connect mo yan sa puso mo ngayon. Nandyan yung desire for God, nandyan yung desire for discipleship, nandyan yung desire for Jesus, but at the same time, ang dami ring mga iba pang nakikialam dyan. The only problem is this. Thorns win in this competition. Jesus, not me, said that. Ang sabi diyan, sinasakal yung mabuting halaman. Hindi niya pinapatay. So, yung dalawang nauna, pagbagsak, nakita agad ng diablo, kinuha. So, wala talagang chance yun, di ba? Last Sunday, nakatubo pa. Pero overwhelming yung persecution, namatay. Ito, hindi na mamatay. Yan ang problema dyan. Hindi siya namamatay, pero malnourished siya. Unable to bear fruits. Buhay siya, pero ang sabi ni Luke, immature. Sabi ni Pablo, carnal. Ano sabi ng rabing alcohol? Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Itong mga taong to, ang motto dito ay ganito. Panglangit na, pang-imperno pa. Yan. No? Immature. Buhay ha? Buhay. Pero immature, sabi ni Luke. Carnal, sabi ni Paul. Ang rendition ni Matthew at saka ni Mark ay ito, unfruitful. Buhay, pero hindi namumunga. Hindi ko alam kung gaano karaming mga Kristiyano ang nasa ganitong uri ng pamumuhay. They are still in the church, actively participating sa ministries. Yes, mga kapatid, hindi natin kino-question, saved ba sila, pastor? Alam naman sabihin kung hindi. Maaari. But their ultimate loyalty is not with Christ. Again, Jesus. Hindi ako nagsabi nito. This is something that we pastors, napakaliit lang nung aming control sa bagay na to. Kasi kailangan mo itong pagdesisyonan sa sarili mo, kapatid. The ultimate test, halimbawa, dito, na hindi nasasakal ng prosperity yung gospel, is how generous you are in giving. Nasaan yung, o kung para sa Diyos yun, para sa Diyos yun. What is God's? You give it generously. Mapapansin po ninyo dito sa church, kapatid. Tagal na to, di ba? Hindi tayo nako-collect ng offerings. Pero may mga boxes dyan. Because we want you to learn, to come to church and say, paano kaya nila binabayaran itong mga aircon dito? No? Paano kaya may sinusuot pang damit to si Pastor Saul? Merong economic side ang church. We want you to learn a life na nagsasabing part of my spirituality is giving to God. But we don't collect. At kayo naman, huwag na kayong magpa-collecta din. Someday, may naisip na akong paraan eh. Yan sa mga boxes na yan. Pag nagsimba ka dito,
Mga 9 na buwan ka na nagsisimba dito, hindi ka pa rin nagbibigay dyan. Pagdaan mo dyan, psst. Psst. Okay na siguro yun, no? Yan sa box, maglalagay ako dyan ng speaker. Psst. Joke lang yung mga kapatid. Sinasabi natin dito is, ayaw kong kuhanin yung ayaw niyong ibigay sa Diyos. Sabihin din naman ni Jesus, bigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar, sa Diyos ang para sa Diyos. Spirituality cannot be done by coercion. So kayong mga bata pa lang dito, learn, di ba? Give to God. Pero never naming ibabalik yung magkokolek kami isa-isa. Kasi pagka binalik ko yon, ako mismo magkokolek. Tapos hindi ako alis talaga ba? Mani? No? Abutin tayo alas 4 dito. Gcash. O kaya pwede na lang siguro hingi tayo sa video ng yung pang-swipe ng credit card. Wala akong cash, pastor. Credit card. Ultimate test that you love God more is when you give to God what is due Him. Para sa Diyos, para sa Diyos. Pangalawa, the deceptiveness of wealth. Kanina, competition. So, pangalawa, yung ano ba yung pwede mag-compete? Hindi yung parehong magagaling, di ba? Alam mo, mag-compete si Pacquiao at saka yung nanalo ng piyesta dyan. Boxing. Pwede. So, dapat magagaling pareho. Dito, yung gospel at yung wealth. Sabi ni Mark 4:18-19, still others, like seed sown among thorns, hear the word. But the worries of this life, pansinin nito, tatlong bahagi ito mga kapatid. The worries of this life. Iba-ibang interpretation natin dyan. So, ano bang dahilan ng iyong worries ngayon? Number 2, the deceitfulness of wealth. Number 3, desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Tagalogin natin para mas maintindihan. Ito naman ang mga katulad ng mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa, number 1, alalahanin sa buhay. Hindi ko alam kung ano yan para sa iyo. Magkakaiba yan, bawat tao. Pangalawa, pagkasilaw sa salapi. Pangatlo, pagkahumaling sa ibang mga bagay. Ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Now notice, hindi sinabi ni Jesus, nawawala ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't ito ay namamatay. Hindi namamatay. Dito sa ground na to, hindi lang namumunga. Kristiyano na ng 30 years, nagmumura pa rin. Yan yun. Halimbawa. Kristiyano na ng 50 years, pumipila pa rin sa loto. Prosperity. Ang masama niyan kung ikaw yung operator ng online sabong, no? O kaya Pogo. Hulihin ka talaga. Ito mga kapatid, ito yung mga most effective weapons ng Satan that constrict our spiritual life. Sinasakal yung ating spiritual na buhay. Number 1, laging involved kay Satanas ang deception. Panlilin lang. Okay? Ang sasabihin ni Satanas sa'yo, health and wealth is all you need. Yan, panlilin lang. Of course, kailangan natin yon, pero hindi sila yung ultimate. Pangalawa, ungodly desires. Sabi ko nga, magkakaiba naman tayo dito eh.
Maring yung addiction mo ay iba sa addiction niya. Pangatlo, devotion to worldly things. Pansinin natin ang sabi ni John. 1 John chapter 2, 15-16. Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ito na. Kanina, sinabi ni Luke, ni Mark, ni Matthew, 3 bagay, di ba? Ito rin, 3 bagay. Number 1, sabi ni John, pagnanasa ng laman. Pangalawa, pagnanasa ng mata. Number 3, pagmamalaki sa buhay. Ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. No? Yan yung diyan lang naman umiikot yan eh. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmamalaki sa buhay. At sino kaya ang unang biktima ng mga to, mga kapatid? Sa palagay nyo. Let's go back to Genesis. What happens in Genesis? Sabi dyan, when the woman saw, nakita niya, tinignan niya, that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Pagnanasa ng mata. And also, desirable for gaining wisdom, the pride of life. Mas magiging matalino ka kaysa sa Diyos, sabi ng Diablo. Diba sabi niya, okay din siguro talaga yun. No? So, what happened? She took some and ate it. Pagnanasa ng laman. Sarap. Crunchy. Ito pa. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. New Testament, Old Testament, isa lang sinasabi. Kaya babantayan natin, mga kapatid, ang ating mga pagyaman at pag-unlad. Kasi maaari nilang sakalin ang spirituality dyan. Huwag nyo nang eksperimentuhan ito. Okay? Si Adan at saka si Eva, nakikita nila si Lord, nakakausap nila, nahulog pa, ikaw pa kaya. Okay? Matthew chapter 4. So nagtagumpay si Satanas sa first couple. He wanted to do it again. No? This time with Jesus. Matthew chapter 4. Sabi ni Satanas, kita mo yung mga bato na yan? Kita mo yung tinapay sa bread talk? Yan, gawin mo. Tapos pamigay mo sa mga tao. Sisikat ka talaga. Lust of the flesh. Pangalawa, sabi ni Satanas, dito sa pinakamataas na bahagi ng temple, kita ka ng buong Jerusalem. Maybe buong Israel. So ang gagawin mo lang, Jesus, magpapatihulog ka dito, a few inches away from the ground, sasaluhin ka ng mga anghel. Lust of the eyes. Everybody will love you. Spectacular. Anong sinabi dito sina Tom Cruise? Diba? Mga stunt na yan. Number 3, worship Satan. Sabi niya, you worship me, Jesus, and you will be the king. Lahat dito sa mundong ito. Pride of life. Di ba? Sasambahin mo ako, ibibigay ko sa ikaw magmamayari ng mundo. Alam nyo, buti na lang sabi ko, Lord, pakatalino mo talaga. Buti na lang hindi ka umuo. Kung hindi, ikaw ang sinimbistagahan ng Senado ngayon. Di ba? Kasi yung nagsasabing siya may-ari ng mundo, inimbestigahan ng Senado. Sabihin mo si Jesus ngayon, inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sana.
Kasi siya na mamayari ng mundo. Mga kapatid, why did Jesus call wealth deceptive? Bakit mapanglinlang ang kayamanan? Mabigat ito ha. This is my own words. Hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero mabigat ito. Bakit tinawag na mapanglinlang ni Jesus ang kayamanan? Because, kapatid, because it has the power to assume the role of God in your life. Meron siyang kapangyarihan na palitan ang trono ng Diyos sa puso mo. It has the power to steal our devotion and loyalty kay Jesus. Kaya siya mapanglinlang. Unlike sa persecution, ang persecution tatakbuhan mo talaga, di ba? Lalayuan mo talaga. Ito, you will embrace it. Because it promises to give meaning, purpose, happiness, and security in life. Yun bang, magiging masaya na ako, pastor, pagka may ganyan akong model ng sasakyan. May bago na namang nilabas ang Honda Civic, 5 lang sa Pilipinas. Pipila ka ng mahaba para magpa-reserve. Hindi matatapos yan. Di ba? Because it promises happiness, pero hindi siya nauubos. That's why it's deceptive. Kasi, only Jesus can give these things to you at mayroon kang satisfaction na matatanggap. Whatever kills the word in your life, no matter how glorious and beautiful, even beneficial to the word, Jesus calls them thorns. Pastor, hindi na muna ako magsisimba kasi mag-volunteer ako ng kung saan man para sa mga orphanage o kung saan man. Okay din naman yun, pero pag yan, tuloy-tuloy na. Kasi noble cause ito, pastor, na walang fellowship. Jesus calls that thorns because it becomes competition. At maraming listahan yan. That's why, mga kapatid, be careful with your wealth. Paano? Ito. Number 1. Learn to enjoy your wealth without guilt. Pinagtrabahuan mo yan eh. Blessing ng Panginoon yan sa'yo. So kung magbabakasyon kayo, dahil magpapahinga kayo, magbakasyon kayo without thinking, wawa naman, daming nabagyo. Without guilt. Magbigay ka doon kung magbibigay ka, but you enjoy the blessings of God without guilt. Tama ba? Okay ba? At kung kailangan mo yan, bilhin mo without guilt. Because God has provided for you. That's the correct way of using your wealth, mga kapatid. Mayaman ka, tas hindi ka mapalagay, babakasyon ka, tas ang isip mo, nakakaya naman to, daming nagugutom. And hindi pa nasisettle yan sa puso mo. I-settle mo yan. Kasi binigay yan sa iyo ng Panginoon, use that na hindi ka nagigilty. Number 2, you own it. Ikaw ang may-ari ng kayamanan, hindi ang kayamanan may-ari sa iyo. You own it. Let your wealth serve you. Let your wealth draw you near the Savior and His church. Kaya nga, di ba kanina, isa sa mga sinabi ko, tumayo kayo kung nakikita ninyo lahat pagpapala ng Panginoon. Kasi sa Lord yan, magpasalamat tayo. That's the correct way of using your wealth. Ang kayamanan mo, mas lalo kang nilalapit sa Diyos. Use your wealth to grow the Word of God in your heart, not the other way around. Pangatlo, panguli, the decision for Christ. Kasi itong parable na ito, mga kapatid, open-ended siya. Hindi naman sinabi ni Jesus, pero palagay ko, ito yung mga parable na kailangan mong magdesisyon. Ito yung mga
uri ng turo ni Jesus na kailangan mo talagang mag-decide pagkatapos mong marinig. Yung hard soil at yung rocky soil, mayroon silang similarities. Ano? Strong external forces. Ang umiiral sa kanila, kinuha ng dyablo, immediately, so wala kang magawa. Pinersecute ka na ibang tao na hindi mo naman gusto. So may mga external forces na sumasakop doon. Pero itong pinag-uusapan natin, yung may tinik, is purely internal. Walang ibang players dyan, ikaw lang. It is divided. It is confused. It is unwilling to embrace and let go with finality. I-let go ko na ba ito and embrace Christ? Or i-let go ko na lang si Jesus and embrace this? Kaya nga, you have to make a decision today. Make a decision to let go of the thorns and let God's arms surround you for security, protection, and satisfaction. It calls for a decision to be made today. Pagdesisyonan mo to, kapatid. Kasi internal siya. Ibig sabihin, ikaw lang talaga ito. The one big decision to make today is to disentangle the thorns. Tanggalin mo na yan. That choke the life of the gospel out in your life, in your heart. Filipos chapter 3, 7-9. Sabi ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ito yung nagdesisyon na si Jesus na talaga, with finality. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Yan ang desisyon ni Pablo. At sana yan din ang ating desisyon ngayon. I'll be very happy. I'll rejoice with you. Puntahan ka talaga kita every 7:00 ng umaga kung gawin kang bilyonaryo ni Lord. Nandun talaga ako magkape sa'yo, lagi. Pero, gagawin ko lang yan kung naiintindihan mo yung mensahe ng Bible. Na hindi sila dapat mag-compete sa iyong loyalty at devotion kay Christ. Nung pong na-convert yung family namin sa church, mass conversion po yun, mga kapatid. Hindi lang po kami. As in parang, bata pa naman ako noon, pero binata, dalaga, matatanda, lahat, pamilya talaga. Napupuno talaga yung church nung dumating yung gospel doon. Sobrang daming tao. Ngayon, balikan mo yung lugar. Siguro yung mga original talaga na nandun pa hanggang ngayon, mga 3 pamilya na lang. Dahilan, ito. The deceptiveness of wealth. Mag-ingat po tayo dito, mga kapatid. So, to end, 4 na bagay gusto iwan sa inyo. God knows our needs and He faithfully provides for His children. You ask itong mga medyo oldies na dito sa church. Mula sa wala, pinagpala ng Panginoon. You ask them. Totoo ba yung sinabi ng pastor na yan? Totoo yan. Alam ng Diyos yan. Paano mag-provide. As per Paul, contentment is the secret. I have learned to be content in whatever situation I am facing, sabi ni Paul. Whether in want
or in abundance, I know paano mamumuhay dyan. Contentment. Number 3, paalala sa atin, God does not tolerate competition. Jesus alone is Lord. Pagdating dito, exclusive tayo. Si Jesus lang. Pang-4, remove the thorns. Kaya mo naman yan eh. And you have a good soil for the gospel. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na may lumago sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Tapong lahat ito mayo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng magsinag ng pintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Sa puso ko't tapat niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y
pagkatapos ng mahabang salitaan dito mga kapatid, palagay ko will end pa rin with a statement that God is good. Tama ba? Talagang mabuti ang Diyos sa atin. It is all because of the grace of God. So today, I can see families, no? Pamilya ni Alex, nandito silang lahat, nakakatuwang tingnan. So, I would like to encourage you kung magkakatabi kayo, pamilya kayo. No? Yes. Huddle, no? Pray together. Kasi naging mabuti ang Diyos sa atin. Bago tayo magtapos. Yung mga walang pamilya, ampunin nyo na lang muna, siguro. Pakainin nyo mamaya din. Let's pray together. It's a great blessing, Lord, that families can come in this church. Families are allowed to pray together, tearing down barriers, Lord, kasi maaaring nag-away pa yan papunta dito. Pero ngayon, Panginoon, you have reminded us that your grace is always sufficient for your children. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala po ninyo, binibigay, Panginoon, sa mga kapatid, mga kasama sa church, Panginoon, na nandito ngayon. Ito po ay palatandaan, Panginoon, ng inyong patuloy na kabutihan, di natatapos, Panginoon, ng mga provisions sa inyong mga anak. Akin silang pinagkakatiwala sa inyong mga kamay, Lord, hindi naman mawawala lahat ng kanilang mga problema. Meron pa rin yan, Lord. But you will give them a new perspective. Bagong puso, Panginoon, magtitiwala sa inyo. At lubos ang pag-asa ay ibibigay sa inyo. Nawa, O Diyos, aming mga buhay ay isa lamang, Panginoon, ang maging purpose, and that is to give glory to your holy name. Mula ngayon at sa mga araw na darating, Panginoon. Brothers and sisters in the Lord, may the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Palain po tayo ng Panginoon.